Hello mga abe! Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL at welcome po sa aking channel. Magkwentuhan po muna tayo kasi nung nakaraan linggo, sobrang busy po ng inyong lingkod. No? Ngayon po ay araw ng Lunes. So last week, first week of August 2026, sobrang naging busy tayo kasi unfortunately yung phenomenal na kasikatan ni Alex Ayala ay napunta dito sa Toronto. At dahil nga meron siyang tournament dito, yung tinatawag na National Bank Open, nakakuha tayo ng ticket ng Wednesday. At sobrang init ang time na yun. At ito nga yung pag-uusapan natin ngayon mga abe, kasi may bago akong laruan. Ito yung tinatawag na Osmo, yung DJI Osmo Pocket 4P. No? Ito yung bagong camera. So, ito yung box niya. At ito na po, yung mismong camera niya. No? Ayan yung pagka gagalaw yung gimbal. Alright? So, ito yung pag-usapan natin ngayon mga. To tell you the truth, no? Sa totoo lang, hindi ako fan ng Osmo Pocket. No? Kasi sobrang traditional camera user ako. Kahit phone di ako gumagamit. Pero pagka tumatagal ka na pala at medyo nagkakaedad ka na, talaga napapagod ka na rin na magdala ng malalaking camera. Pero isa sa mga nagustuhan ko dito ay yung gimbal. So, steady na yung shot niya. Pero sabi ko sa kanila, nung lumabas yung Osmo Pocket 3, na so much phenomenal hits, no? Talagang maraming gustong creative person or content creator na bumili sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, bibili lang ako ng ganyan kapag dumating yung pagkakataon na ang Osmo or DJI Osmo Pocket ay maglabas ng zoom, no? So far, hindi siya naglalabas for the last 3 years na pinlano kong bumili nun. At nag-stick ako sa aking favorite na point and shoot camera dahil sobrang dali niyang dalhin at sobrang gaan niya at may zoom range siya na 2470 yung aking Sony ZV-1 Mark II. No, so yun recently, yun ang ginagamit ko na everyday use camera ko hanggang sa nasira siya. At sa mga concert, yun po yung dinadala ko kasi hindi mahigpit, no? So, yung aking mirrorless camera, ginagamit ko lang kapag meron akong may paid gig ako o may malaki kong project. Dahil sobrang bigat niya at kapag nasira siya sa mga gig na hindi paid, no, medyo manghihinayang ka kasi walang return of investment, no? So, yun ang aking ginagamit. Hanggang sa dumating na nga nung balita 3 months ago, na ito maglalabas ang DJI Osmo Pocket 4P na may tinatawag na zoom range na angkop naman yung zoom range na kailangan ko kasi that's the way how I shoot. Kahit yung photographer pa ako, lagi ako may dalang zoom, no, lens, no, all around zoom lens kasi very hassle sa akin yung magpalit ng lente, no, bukod sa time consuming kahit papaano pag may mabilisang shot medyo pagkapapalit-palit ka, medyo magsasuffer yung sensor mo. So at least kung zoom range ka na, mag-a-adjust ka lang ng ilaw mo tsaka ng konting setting mo, meron ka ng picture o meron ka ng content na magagawa. So nainganyo ako kasi may kalaban to yung Insta360 Luna. So very promising yun kasi ang daming features niya. Yung natatanggal pa yung screen, nagiging microphone. So yung unang-una ko planong bilhin. At nag-pre-order ako. Sa darating pa yata siya ng katapusan ng August. Hanggang sa may chance na makabili ko nito ng 4P. At, nabalitaan ko na okay ang dynamic range nito. May mga recent na balita sa Insta360 Luna. Medyo technical to mga abe sa mga medyo magno-nosebleed dito ng konti. Pero very basic to. Yung Luna, kapag nag-shoot ka, medyo okay yung yung mukha mo, yung background mo sa likod, medyo wash out o medyo sunog, no? So, eto, kasi pag nag-shoot ako, medyo ginagawa ko, medyo ina-underexpose ko kasi sa post, medyo na-i-adjust ko pa yung shadow, yung highlights, no? So, ganun ako mag-shoot. So, ginawa ko, total naman matagal pa yung Insta360 dumating. Kinuha ko na to at eto yung dumating, no? At ginamit ko na nga siya doon sa unang gamit ko sa kanya, doon sa kay Alex Ayala dito sa may Sobeys Stadium sa Toronto. Pero
hindi ko siya masyadong ginamit kasi syempre hindi ko pa siya gamay. Pero sobrang dali ko lang natutunan hanggat nalaman ko lang kung paano yung adjustment ng gimbal, yung zoom, at yung adjust ng exposure. Pero the rest is fully automatic at hindi ako gumagamit ng filter, no? So, ang ginamit ko lang dito, yung talagang out of the camera na. So, ito po yung mga sample ng nakunan ko dun sa laban ni Alex Ayala sa sa National Bank Open dito sa Toronto. Panoorin po ninyo mga abi. Okay mga abi, so yun yung mga kukonting clip na nakunan ko gamit ito. Tinesting ko yung zoom, yung tilt, yung kung ano-ano pang setting niya, no? So far, happy ako pagdating, so far, ang comment ko pala, happy ako na hindi ako nangangalay, hawakan siya ng ganong ng matagal kasi magaang siya. At ikalawa, ang comment ko lang kapag, ewan ko kasi first time gumamit ito, kapag sports ang kukunan mo, hindi siya masyadong advisable. Kasi, paano mo i-adjust yung tilt, no? Lalo na kung bago ka pa lang. Pero siguro kung gamay mo na, pwede yung tilt niya, no? Kapag bali ka ng bolang ganun, madali lang, no? Kaso mabilis no? So, dapat i-adjust mo yung tilt ng mabilisan. Tsaka yung zoom, no? So, konting practice pa, pero siguro kapag bago kayo, hindi pa masyadong advisable gumamit nito kapag, mga ganong sitwasyon. Sumunod na testing ko dito yung tinatawag na press-con ng bandang freestyle, no? Kung natatandaan nyo pa yung bandang freestyle sa Pilipinas, nagpunta sila dito sa Toronto at ginamit ko naman to para sa press-con na umabot ng 1 oras at kalahati. So, gamit ito mga abe, in-adjust ko yung setting niya ng 1080p, no? Hindi 4K at 30 frames per seconds. Sorry, 24 frames per seconds. At yung memory card ko at yung baterya ko, hindi siya nag-suffer. Umabot siya ng 1 hour and 30, may sobra pa. So, eto naman yung mga sample ng clips na nakunan ko doon sa press ko na yon. Medyo low light pa yon mga abe. Eto, panoorin po ninyo mga abe. Then nag-propose ako, would you like to join me? Luckily for me, they said yes. Then, we had to make sure that there was a clear difference between playing for me as session players, which Didn't really much change in terms of our relationship since we've worked together for a really long time. However, I think the challenge was since freestyle has always been one of the more established bands, and the songs like you mentioned, So yun mga abe, at kalahati gamit ko itong DJI Osmo DJI Mini Mic 2, no? So, isa rin sa mga naging desisyon ko pala kung bakit ito ang kinuha ko. Una mga abe, hindi Creators Edition yung kinuha ko. Standard lang. So, nakatipid ako ng mga $100.10. $100.10. Dito sa panahon ngayon, yung $100.10. $110, malaking savings na yun, mga abe. No, lalo na kung i-add mo pa yung tax na kasama. Pero ang ginawa ko mga abe, nagbenta ako ng 2 lente na hindi ko ginagamit and pinang-funding ko yon para sa aking DJI Osmo Pocket na to. At ginawa ko is 12 months to pay para hindi mabigla at yung pera nakapondo just in case na meron ako pa rin bigla ang gastos, meron pa rin ako nakatabi. God forbid, sana naman wala. So, eto na siya. So, ang standard, kasama lang niya yung ilaw, yung battery na maliit na to, tsaka itong strap, no? Tsaka yung pang-charge na, tsaka pang-lipat niya ng mga yung USB-C 2. Yun lang.
Etong tripod na to, hindi kasama. Matagal ko nang gamit ito. So, sumakto lang siya sa ilalim para pwede ko siyang itayo pagka magkakaroon ako ng mga content na halimbawa kumakain ako, no? At mga food content o food vlog, no? So, isa pang sample ng kuha nito, usapang concert na rin, kinabukasan, Friday, kumuha ko ng mga concert clips na gamit only to. Itong DJI Osmo Pocket 4P, no? At hindi ako nagdala ng mirrorless ko. Normally, kapag ka-concert, nagdadala ako ng Fujifilm at mahabang lente. Pero ngayon, nag-decide ako na hindi ako magdala. At ito lang gagamitin ko. So, ito, panoorin yung mga abe. Pati yung sound, no? At medyo malayo ako sa mga panahon na yan. Kaya, dahil para lang matesting lang tong camera na to. Panoorin yung mga abe. It's a song that was written and originally sung by a really dear friend of ours. And yours. And I'm pretty sure within the first few notes, alam niyo na kung ano to. And then, okay lang ba? We can still do this together? Yeah, true to form? True to form? Okay mga abe, so after nun, kinabukasan, pahinga, no? And grabe, ilang event na yun, tatlo na yun, ano? Magkakasunod yun, pahinga ng Sabado, okay? Tapos kinalingguhan, shoutout pala sa Creator Circle nila pa rin Just Vlog, no? At yung mga nakilala natin dyan. Ginamit namin to sa Meet and Eat, no? Ito ang ginamit ko para sa food vlog naman. At ito yung content na nakunan ko gamit itong mic na to. At yung mga konting clips para lang yung kumakain. Excuse me po, no? Kumakain ako dyan. Para lang pakita sa inyo yung itsura. Ito po, panoorin po ninyo. Yung pancit kasi, hindi ko ma-resist yung pancit. Pero, ang ginagawa ko sa pancit, lagi may toppings na sisig. So, ito sisig to, pork sisig. Tapos, masarap yung crispy pata dito eh. Ayun, no? Okay mga abe, yan, napanood nyo na. So, unang-una, ang birthday ko sa pagkuha ko nito, sobrang, magiging iba kung paano ako mag-approach ng mga content ngayon. Magiging magaang ang aking mga dalahin, no? Siguro, hihintayin ko kung mag-upgrade ako, no? Pag-upgrade ko iniisip. Kung mag-upgrade man ako, using Osmo Pocket, siguro magiging game changer pa rin kapag nagkaroon ng tinatawag na weather sealing. So siguro matagal pang development niyon, no? Kaya lang ang one thing lang na medyo hindi kasama dito, yung casing niya na parang hard casing niya. So third party pa yung kailangan ko. So bumili ko nun para maprotektahan yung gimbal. Kasi otherwise, no, medyo hindi ko siya sinasama sa ibang gamit. Pagka nilagay ko siya sa camera bag ko, naka-separate siya kasama yung bag na kasama, no? Doon sa sa bag na yun para hindi masyadong mabugbog itong hindi siya mag-scramble yung camera at hindi masira yung gimbal. Yung kasi madalas makasira dito. Okay? So yun yung kailangan ko kasi sa Luna meron siya. Pero yung tinatawag na audio quality tsaka video quality, sobrang nagustuhan ko kasi first time ko magkaroon ng camera na hindi magalaw, no? Yung ko Fujifilm X-H2S, hindi siya magalaw, no? Kasi maganda yung kanyang IBS, pero hindi ako ako bumili ng gimbal para sa mirrorless. Masyado siya ng mahal at hindi practical para sa akin. Pero ito kasi kasama siya sa camera. At kaya niya kumuha ng mga 4K, 8K, no? At may sarili siyang memory sa loob. So sobrang sa akin nun. Sobrang convenient sa akin na gamitin ito. Lalo na yung paglilipat ng files from camera to cellphone, no? Sobrang bilis. Hindi ko na kailangan ng mga cords, no? Or tatanggalin yung memory card at ililipat sa hard drive, no? Or gamitin yung laptop ko. Automatic, sobrang bilis niya. So, yun lang mga abes. After 1 week na paggamit ko nito, yun lang yung masasabi ko. So, anybody wants to buy this camera at kaya naman ng budget, no? At gustong mag-upgrade from 3, no?
recommendable to. O sa mga hindi pa sumusubok, no, ng DJI Osmo Pocket, subukan nyo na rin. By the way, hindi pala ako binayaran ng DJI Osmo Pocket dito para reviewin to, no? Sarili ko tong pera. At gusto ko lang sabihin sa inyo experience as a person na talagang loyal sa GoPro, no, since GoPro Hero 5, no, at hanggang ngayon sa 11, no, hindi na ako nag-upgrade kasi sobrang nagagamit ko pa rin naman. Pero kapag ka mga rugged shooting, tawag dito sa mga beach, no, yung pa rin ang ginagamit ko. Tsaka yung 360 ko GoPro pa rin. Pero just everyday camera use na video, eto pa rin, no. Pero masasabi ko ba na hybrid shooter pwedeng gamitin to? Siguro depende, no, kapag nagamayan ko na, babalikan natin. Kasi pag sinabi kong hybrid para sa akin, no, halimbawa nag-shoot ako ng videos tapos gusto ko agad kumuha ng pictures, no, para sa akin ang pinaka-hybrid na camera na nagamit ko yung dalawa, yung aking mga Fujifilm mirrorless na kasi from video, pag stop ko, kuha agad ako ng pictures, sobrang bilis, lalo na kapag mabilis yung memory card ko. Tsaka yung aking mga point and shoot, no, na ginagamit like Sony ZV-1 Mark II, no, sobrang ganun siya kabilis mag-react. Alright, eto hindi ko pa natututunan kasi yung picture nito, no, puro video lang. Pero kung gusto nyo na smooth ang panning ng gamit, yung lakad, no, out of the box nga, ginamit ko agad na pang vlog no? Kaya nakikita nyo yun sa natin, sa mga clipping habang nagsasalita ako. Yun ang unang ginawa ko dito sa camera na to. Okay? So, marami siguro pa kami pagsasamahan nito ng mga travel, tsaka mga kung ano-anong klaseng content. Kaya abangan nyo yan sa aking channel. So far, ito lang yung gusto kong i-share sa inyo. At, okay, mag-tubili kung gusto nyo bumili ng camera na to. Muli po mga abi, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po ang inyong lingkod. Best regards, Kuya JDL. Bye!